first ever condominium project of Avida here in New Valley, Solara Park Stories. Real estate contents, and for today's video, this is gonna be the second episode of our series New Valley Living. So tara, pasukin na natin yung deliverable studio unit ni Solara Parks New Valley. So pagpasok nyo, ang unique dito is hindi agad ang bunga nyo is yung kitchen area. So magkakaroon kayo ng hallway papasok dito at pwede kayo maglagay dito ng mga cabinets para sa mga shoes nyo and parang welcome shelves. Ayan. Then on our left side nyo or right side ko ngayon is our toilet and bath. Kung mapapansin nyo, dito sa toilet and bath, I'm only 5'1" in height pero very spacious na siya. And sa tingin ko, kasya pa dito maglagay ng laundry area. So, ayan. Kita nyo naman dito, if ever man na mag-move in kayo at gusto nyo makapaglaba rin or you will turn this out to be an Airbnb unit, caring na makapaglagay pa kayo ng sampayan dito if ever yun yung napepeg nyo o kaya mga cabinets or even here sa ilalim ng sink since floating yung sink natin dito. So, ayan, pasukin na natin siya. Kung mapapansin nyo, since pahaba siya, pwede nyo tong i-maximize to be a one-bedroom unit kasi pwede kayong maglagay dito ng partition para meron siyang sense of division na ito yung living area pero meron pa rin akong personal space ko dito banda sa may balcony. So, pwede kayong maglagay dito ng single bed, tapos dito naman may maliit kayong coffee area o kaya workspace para overlooking kayo sa view ng balcony. So, ang sarap naman na dito kung kunyari minsan nagkakape or nag-work na may view tayo ng trees kasi dito kay New Valley. So, since nandito tayo kay New Valley na is an eco city, makikita talaga natin yung madaming greenery around this area and mataas na din yung ceiling niya. So, if ever man na hindi nyo siya mapeg to have a division or a partition to be a one-bedroom unit, pwede naman kayong mag-loft type para dito. I think better dito sa side na to, kayo maglagay ng loft type nyong bed frame para sa taas tayo matutulog, tapos sa baba, mas madami pa tayong space para may magalawan. Tapos, if ever, since nandito na din yung kitchen nila, hidden yung kitchen nila sa pagpasok sa entrance, no? Yun ang kagandahan niya. Pwedeng direkta or pwede nyo lagay agad dito yung ref nyo, tapos dito na agad yung dining table. Then, of course, for me, as someone who also lives in New Valley, very helpful sa akin na meron tayong overhead cabinets. And it's something that is unusual sa ibang condominium na medyo may privacy yung pagluluto natin. Kasi syempre, pag busy ka, ayaw mo naman na habang nagluluto ka is may papasok na mga bisita tapos medyo mabobolder ka. So dito, pwedeng kahit sino pumasok tapos updated ka sa lahat na nangyayari sa condominium mo if meron kang visitors or nakakanood ka pa rin ng Netflix while nag-chill yung mga visitors mo, no? Kasi parang if ever man ako dito ako nagkukook, tapos makakasilip-silip pa rin ako sa pangyayari dito sa unit ko. So, if ever man naliliitan pa kayo sa space ng studio unit, this is actually 26.5 square meters in floor area, meron pa tayong one-bedroom unit na i-showcase ko sa inyo later on. So, actually dito, ang kagandahan din kay Solara Parks is that it also has its own balcony. So, actually, very spacious na din yung balcony niya, lalo na for plantito and plantita. If ever man, this is around 3
3 square meters, 3.5 square meters. So, malaki na din siya para magalawan or mapag-setupan natin ng kung ano pang naiisip natin creative juices para ma-maximize natin yung space ni Solara Parks. So, ngayon naman, pasukin natin ang 1-bedroom unit nila na nasa 35.8 square meters naman. So, eto, mas malaki yung space nyo pagka-entrance. As you can see, dito, this is the usual type na ang sasalubong sa atin is yung kitchen area, which is very spacious enough. At dito, naglagay na din sila ng overhead cabinets. And if tatanungin nyo ako, Gwen, parang ang liit pa rin niya. Well, kala nyo lang, tahimik lang siya sa umpisa, pero pagpasok nyo, it's gonna be much more spacious. And what I like about this dressed up unit, so usually naglalagay sila ng dressed up unit para magkaroon ng visualizations yung mga clients kung paano ba nila pwede itong i-layout or i-interior design. So ito parang medyo Japandi style or Scandinavian style. So ayun, di talaga naman ako expert in terms of interior design, but I highly recommend if ever man na gagawin yung for personal use itong condo units nyo, I highly suggest na mag-hire kayo ng interior designer kasi malaki din talaga ang nabibigay nilang help sa atin. So, going back around the tour of this condo unit, dito naman sa may left side ko, we have their spacious toilet and bath. So, ayan, pasok na ako, baka mabasag ko na. Ayan, kasi naglagay sila dito ng glass partition. Kala mo walang partition kasi glass siya, pero it makes the toilet and bath more spacious than it already is. Kita nyo naman, ayan, oh. Ayan, so very spacious pa siya. Talagang, if ever man, kaya mo pang maglagay ng portable bathtub, yung nakakongest, tama ba yun? Tapos dito, pwede pa tayo sa area na to, which is, pwede ko i-feature later, pwede pa kayo maglagay ng laundry area. So, yun naman ang nagustuhan ko dito. It's a lot more spacious than the usual condo unit toilet and bath. Then, ngayon, sa may right side ko, pwede naman tayong pumasok na sa 9.8 square meters na 1-bedroom unit natin. So, nandito na tayo sa bedroom. So, mapapansin nyo, it's gonna be very much spacious talaga. Kasi nakalagay na dito, I think this is a double size or queen size bed already. Then, of course, dahil 1-bedroom unit siya and it's gonna be more spacious than the studio unit, mas malaki din, of course, yung balcony niya. And if I haven't mentioned, Solara Parks is a pet-friendly condominium. So, if ever man, mas may space yung pets nyo to go around the condo unit. Pwede nyo silang ilabas dyan para magkaroon sila ng natural light at ventilation. And I think, nowadays, it's very important na meron talaga tayong sariling space para makabreathe ng fresh air. So, if ever man na nagmumuni-muni tayo, ang sarap sa feeling na tatambay kayo sa labas, at meron tayong makikitang greenery. And if I haven't mentioned, pagbaba mo kay Solara Parks, mag-walk ka lang ng onte, ayan na si Xavier School. So if ever man, for investment naman ang na-foresee nating use dito kay Solara, pwede natin siyang parentahan sa mga students na gustong mag-aral kay Xavier School. Or if kayo mismo na na-foresee nyo yung anak nyo na mag-aral dito in the future, pwede rin naman. At least, walking distance na lang din siya. And actually, katabi naman ni Xavier School is si Central Block. Doon nakalagay si Mary Mart at ang The Shops. So, ayun guys, madami tayong pwedeng ikutan talaga dito sa New Valley. And ang perks, so, i-discuss ko yung mga reasons why investing in Solara Parks is a good idea. So, first, it is pet-friendly. So, hindi lahat ng condo units natin dito is pet-friendly. So, if you're a fur mom, fur dad, or a fur parent, of course, this is gonna be so useful to you na syempre gusto natin pag mag-move tayo here sa South, kasama pa rin natin ang mga treasured pets natin. So, second reason, it's
close proximity to schools and commercial areas. So malapit lang to and walking distance kay Xavier School. Meron din tayong Miriam College dito. We also have Everest International School. And for the commercial area, walking distance lang to kay Mary Mart at the shops na currently dinedevelop ni Ayala or ni New Valley, malapit or katabi kay Xavier. So, if ever man na mag-move in kayo dito, hindi nyo na kailangan alalahanin na, Gwen, wala ako sa New Valley North. Hindi accessible sa akin yung Soledad. Of course, gagawan niya ng paraan ni Ayala na maging accessible lahat para sa mga residents niya. So, if ever man na wala sa the shops or kay Mary Mart yung hinahanap nyo, meron tayong shuttle services na pinoprovide ni Ayala or ni New Valley para sa mga residents niya to go around the area. If ever man gusto nyong pumuntang golf range, pwede din kayong mag-ride ng shuttle papunta dyan or even papuntang Soledad. So, ang plano talaga nila dito kay New Valley is to be a sustainable development. So, hindi nyo na kailangan lumabas outside New Valley to find your needs. Sila Ayala na ang magbibigay nun para sa inyo. Sila na maglalapit nun. So, actually, this is the 10th development or project ni Avida dito kay New Valley. So, makikita nyo talaga na may track record na talaga sila into building sustainable communities. And if ever man na parentahan nyo to as an investor, gusto ko siyang gawin rental business, Gwen, pero may market ba ako dyan? As I mentioned just earlier na meron tayong mga schools dito, Santa Rosa or the Laguna area is being tagged to be the university belt here in the South. So, madaming market for students and of course, employees or expats din. Kasi na-mention ko nga sa inyo na meron tayong East Block at Central Block na currently dinedevelop and malapit lang din to sa mga techno parks. So, if the client wants to invest or to reside in a more exclusive subdivision, more exclusive community, New Valley is gonna be the perfect fit for them. Kasi actually guys, since resident din ako dito sa New Valley, I could perfectly or really attest to that na grabe yung lifestyle or yung theory of space na naproprovide ni New Valley to its residents. Parang may in love ka talaga once na nakatira ka na dito. So I can really assure you that you would have tenants or it is gonna be a great place to live in. So for people na curious sa New Valley lifestyle, na ayaw nyo din naman mag-invest ng too much money on this property or in this area, investing in a condo would be the perfect step for you to take para ma-test out mo yung lifestyle if ever suitable man siya sa'yo. Kasi if ever man na hindi nyo to not your cup of tea na lifestyle, na parang gusto nyo pa rin yung mas city na lifestyle like BGC, at least dito, if ever hindi nyo na siya gagamitin for personal use, perfect pa rin siya for Airbnb or long-term lease to be your rental business. Kasi for Airbnb, pwede mo itong maparentahan ng 2,000 to 3,000 per night. Then for long-term lease, nasa more or less 20,000 per month naman nila. Currently, napaparentahan yung mga condo units dito. So since Solara is gonna be developed to be a much more premium development, so pwede talaga kayong mag-ask ng higher price. Of course, depende pa rin siya sa pag-furnish nyo sa units nyo. And ang maganda kasi sa real estate investments or sa rental business is nagtataas din naman ang market price or rental price natin. So, if ever man na hindi nyo siya mapeg to be a personal use, pwede nyo siyang gawing rental business. So, currently, if napapansin nyo, meron mga kinoconduct na events dito si New Valley na international beach volleyball competition. And actually, yung mga athletes na yon nag-renta inside New Valley. So, that could also be your potential market for Solara Parks. Of course, hindi pa fully developed si New Valley. So, madami pa talagang pwedeng mangyari. Madami pa tayong pwedeng matap
na market for rental business. And if ever man na gusto nyo nga matry yung Nuvali Living, maganda mag-start na invest muna kayo sa condo, tumira muna kayo dito para sa price kasi niya, itong 5 million na studio unit, actually right now, ang mga lots na dito is nag-range ng 7 million above. So, para hindi na kayo labas ng more money para magpatayo ng bahay to really see if this is gonna be a perfect fit na lifestyle sa inyo, pwede kayong mag-invest or mag-start muna sa isang condo unit. So, ayun lang guys. If ever na interested kayo to really invest in Solara Parks, you can message me on Facebook at Gwency Properties, or you can message me on Viber and WhatsApp 0919-098-4918. So guys, alam nyo na, ang next na pag-i-investan nyo here sa Nuvali area, si Solara Parks, Nuvali. So, na-mention ko earlier, no, na malapit lang si Central Block at si Mary Mart kay Xavier Nuvali na malapit kay Solara Park. So, ayan, diretsuhin lang natin at makikita na natin si Xavier Nuvali. So, ang laki talaga ng branch dito ni Xavier, and usually madami din tayong Filipino-Chinese community na dito nag-aaral since they offer Mandarin classes or Mandarin language. So, meron din silang chapel or church dito na pwede din nating simbahan ng mga taga Nuvali. So, ayan. Ganyan lang kalapit si Solara kay Xavier. Makikita nyo dito na very walking distance lang siya. So, yan na si Xavier. Tapos, onting kembot na lang, onting tumbling lang. Ayun na si Nuvali tuloy. Si Solara Park. Sorry, guys. Ayan, makikita nyo yung crane. Ayun na yung dinedevelop nating si Solara Parks. So, I hope you like this video. And if you do, please click the like and subscribe button. And para maging updated kayo sa mga new uploads ko, click the notification bell too. So, this is Gwen C. And of course, guys, abangan nyo pa yung next episodes natin sa series nating Nuvali Living. So, guys, this is Gwen C. And I'll see you there.